Sa sumunod na 2 linggo, tila nagbalik ang dating mayabang at napakagaling na si Lester. Hinawakan niyang muli ang kanyang kumpanya. Pinanood niya ang presyo ng stock ng kumpanya na dahang-dahang tumataas mula sa pagbagsak nito at tila bumalik sa tamang landas ang lahat. Ngunit siya ay tila mas walang pakialam kaysa dati. Napawi ang ngiti sa kanyang mukha. Linisin mo ang libingan ni Mr. Ashton at kilalanin mo ito. Nang marinig ng assistant ang mga salitang yun na lumabas sa bibig ng kanyang amo, natigilan siya sa pwesto at nag-aalinlangang nagtanong, "Sir, kaninong puntod?" Itinaas ni Lester ang kanyang mga mata at tumingin sa assistant. "Sabi ko, linisin mo ang puntod ng tatay ni Celine." Napalunok ang assistant at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman baliw si Mr. Samonte, di ba? Palagi nitong kinasusuklaman ang taong pumatay sa kanyang ina. Pero ngayon ay gusto nitong magbayad upang makilala ang libingan ng kanyang kalaban. "At gawin mo ang isang bagay para sa akin." Bahagyang umiling ang assistant at binawi ang kanyang iniisip. "Anong gagawin ko, sir?" "Gawin mong lahat ang makakaya mo upang mahanap ang lahat ng nakasama ni Celine sa selda. Gusto ko silang makilala." "Ano? Sinong hinahanap mo? Si Celine ba?" Napatingin si Lester sa dalaga sa kanyang harapan at walang ekspresyong tumango. Binigyan siya nito ng medyo maingat na tingin at kumunot ang noo. "Sino ka ba?" Saglit na nag-alinlangan si Lester sa tanong ng babae. Nanlaki ang mga mata ng babae sa gulat nang mapagtanto ang lahat. "Alam ko, ikaw ang nagpakulong kay Celine, hindi ba?" "Alam kong mga baliw ang mga lalaki, pero ikaw ang nakilala kong lalaki na walang pakialam sa sarili mong anak. Tao ka pa ba?" Si Celine ay nagdusa ng husto sa bilangguan. Sa lugar na tulad noon, hindi maiiwasan na ang mga bagong dating ay may mga pananagutan, tulad ng paglilinis ng mga palikuran at ng iba pang mga dumi doon. Ang isang babaeng namumuno sa grupo ay nainggit kay Celine nang makita kung gaano ito kaganda at palagi itong binubuli. Isang araw, muntik na nitong sirain ang mukha ni Celine. Sa narinig, biglang nanginig ang katawan ni Lester. Sa kabutihang palad, marunong lumaban si Celine. Inipit niya ang babae at sinampal ng malakas gamit ang kanyang sapatos. Pagkatapos noon, hindi na nangahas ang babaeng iyon na ibuli si Celine. Nakahinga ng maluwag si Lester sa narinig. Bumuntong hininga ng malalim ang babae at tinitigan ng masama si Lester. "Alam mong may leukemia ang anak mo, kaya mo siya pinabayaan. Alam mo bang pinaghirapan ni Celine na mabawasan ang sentensya niya para makalabas siya ng mas maaga upang ipagamot ang kanyang anak?" Walang awa niyang itinapon ang isang tasa ng kape kay Lester. Nagulat si Lester. Nanlamig ang buong katawan niya. Naalala niya ang sinabi ng babae nang umalis ito. Leukemia. Ang anak ni Celine at ni Warren may leukemia. Pilit na pinakalma ni Lester ang sarili at paulit-ulit na pinigilan ang sarili. Sa kalahating buwang iyon sa Vancouver, araw-araw ay umaalis si Warren upang makita ang isang bata. Pero hindi pa niya nakita na dinala ni Warren ang bata sa ospital. Isang hindi maipaliwanag na takot ang biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi alam ni Lester kung saan nanggagaling ang kakaibang damdaming ito. Nang sandaling mapagtanto niya ang lahat, huminga siya ng malalim at naiinip na tinawagan ang kanyang assistant. "Ihanda mo ang eroplano. Pupunta tayo sa Vancouver ngayon din." Sa Vancouver, makalipas ang 1 linggo, naging abala si Warren sa kanyang trabaho pagkatapos makita si Celine. Pagkaalis ni Lester, natural na hindi na siya madalas na pumupunta sa bahay ni Ben. Sa araw na ito,
Ipinarada niya ang kanyang sasakyan. Paglabas pa lang niya ng garahe, ay nabangga niya si Lester. Natigilan si Warren nang makita niya si Lester. Bakit ka nandito? Nanlamig ang mukha ni Lester dahil sa matinding pressure at ang kanyang boses ay napakahina. Bakit hindi mo pinuntahan ang anak mo ngayon? Pumunta ako kaninang hapon. Anong meron? Nagkunwaring kalmado si Warren. Lumakad siya nang walang pakialam at nilampasan si Lester. Warren, ang anak mo na may leukemia ay nasa bahay araw-araw. Gusto ko lang malaman, anong klaseng pagpapagamot ba ang ginagawa mo sa kanya? Ang mga pangungusap na ito ay nagdala ng masalimuot at nakatagong mga emosyon, kaya napatigil si Warren. Nagsalubong ang mga kilay ni Warren. Maliwanag na may nalaman si Lester. Ano? Walang dahilan para ipaliwanag ko ito sa'yo. Lumingon sa kanya si Lester. Meron ka bang ospital sa iyong bahay? O gumaling na ang iyong anak sa leukemia? Ni minsan ay hindi binisita ni Warren ang anak nito sa loob ng 1 linggo. At ang tanging dahilan lamang, ang taong nakatira doon ay hindi nito anak. Isang naiinip na tingin ang bumungad sa mga mata ni Warren. Mr. Samonte, kailangan ko bang i-report sa'yo ang araw-araw kong kinaroroonan? Hindi ko alam na napaka-importante ko. At pinapanood ako ng isang Mr. Samonte na parang magnanakaw. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Malamang na tama ang hinala ko. Anyway, I have things to do. So please leave me alone, Mr. Samonte. Pagkasabi noon, humakbang si Warren at aalis na sana. Naubos ang huling pasensya ni Lester. Lumapit siya at huminto sa harap ni Warren. Walang awa niyang hinawakan si Warren sa kuwelyo. At bago pa makapag-react si Warren, ay tinamaan na siya ng kamaon ni Lester. Buong lakas siyang sinuntok ni Lester at bumagsak siya sa lupa. Mukhang hindi pa nakontento si Lester. Mabangis niyang hinawakan si Warren at binigyan ng isa pang suntok. You better tell me kung nasaan ang bata na kinuha mo sa kulungan 2 years ago o bubugbugin kita hanggang mamatay ka. Nanlilisik ang mga mata ni Lester. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakabawi ng lakas si Warren. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi at sinabing, Tama ka, Lester. Pinalaki ko ang bata ng 2 taon para kay Celine hanggang sa makalabas siya sa kulungan at ibinalik ang bata sa kanya. Pero hindi mo na makikita si Daisy. Hindi mo ba naiintindihan yun? Tinataguan ka ni Celine. Hanggat sinusubukan niyang magtago, hindi mo siya mahahanap. Nang sandaling iyon, naramdaman ni Lester ang isang matalim na saksak sa kanyang puso. Ang galit at pagsisisi ay dumaan sa kaibuturan ng kanyang puso. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Lester. Lester, niloko mo ang damdamin ni Celine at ipinakulong mo siya. Napakalupit mo. Ano bang kinalaman ng batang yun sa'yo? Bakit mo siya hinahanap? Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling humawak ng ganitong bagay? To be honest, kahit ako, hindi ko alam kung nasaan si Celine. Kaya bitawan mo na siya. Kinabukasan, binuksan ni Lester ang isang drawer at inihagis ang isang file sa kanyang asistan. Ayon sa impormasyon ng kapanganakan sa file na ito, pumunta ka at suriin ang lahat ng mga batang babae na may leukemia na nagngangalang Daisy. Binuksan ng assistant ang file. Binasa niya ito ng mabilis hanggat kaya niya. At pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho. Umupo si Lester sa kanyang upuan at nagmuni-muni. Nasapo niya ang kanyang noo dahil sa inis, habang nagiging komplikado ang kanyang iniisip. Ipinanganak ni Celine ang anak nito sa kulungan. 2 taon na ang nakakaraan. Kung hindi ito anak ni Warren,
Pinagpawisan ng malamig si Lester habang iniisip ang mga bagay na yun. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay unti-unting naging marahas. Celine, ano pa ba ang itinatago mo sa akin? Makalipas ang 1 buwan, hindi alam ng assistant kung ilang beses na siyang pinagalitan ni Lester. Nakayuko ang ulo ng assistant sa opisina at hindi naglakas loob na huminga. Nang sa wakas ay lumingon si Lester, ay nagawang magsalita ng assistant. Sir, sinubukan namin ang lahat ng aming makakaya sa pag-iimbestiga. Ang anumang impormasyon sa panganganak ni Celine sa bilangguan ay binura ni Warren Miranda. Batay sa impormasyong ibinigay mo, sinuri namin ang lahat ng babaeng may leukemia na nagngangalang Daisy at wala sa kanila ang tumugma. Sir, kung wala ang eksaktong pangalan ng bata, mahihirapan tayong hanapin siya. Ito ay halos imposible. 1 buwan nang naghihintay si Lester at matagal nang nawala ng pasensya. Kinapa niya ang kanyang noo sa pagkadismaya. Expand the scope. Sir, anong ibig mong sabihin? Ayusin mo ang ilang mga bagay. Hanapin mo sa mga batang may leukemia ang na-stranded sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, siguradong may maririnig ako na kapaki-pakinabang. 3 magkakasunod na araw na umuulan. Napakadilim ng gabi. Nang magising si Lester sa pang-4 na pagkakataon, mula sa kanyang panaginip tungkol kay Celine, isang malamig na pawis ang bumuhos sa kanyang likuran. Inaantok siya at nahihilo. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Medyo nahihilo ang kanyang ulo nang bumaba siya ng hagdan upang maghanap ng gamot. Halos wala siyang tulog nitong mga nakaraang buwan. Nagtatrabaho lang siya at hindi nagpapahinga. Hindi niya kinaya ang ganoong pisikal at mental na pagkawala. Ang tanging naramdaman ni Lester ay isang kadiliman na tumakip sa kanyang mga mata at pagkatapos ay nahimatay siya. Sa ospital, kumuha si Lily ng mainit na bimpo at marahang pinunasan ang mukha ni Lester. Lester, walang namamatay para sa trabaho, katulad ng ginagawa mo. Lester, bakit hindi mo gawing mas maaga ang kasal natin? O di kaya ay lilipat na lang ako sa bahay mo hanggang sa maikasal tayo. Hayaan mo akong alagaan ka ng mabuti. Masakit para sa akin na makita kang ganyan. Nag-aalala siyang naghintay sa sagot ni Lester. Ngunit kumilos lang si Lester na parang walang narinig. Nataranta si Lily, kaya nanggigil ang kanyang mga ngipin. Lester, bakit ayaw mo kong sagutin? Dahil ba mahal mo pa rin si Celine? Nang marinig ang pangalan, tuluyang nagbago ang ekspresyon ni Lester. Ipinikit ni Lester ang kanyang mga mata. Lily, medyo pagod ako. Pwede ka nang umalis. Lester. Sige na, umalis ka na. Walang nagawa si Lily, kundi ang umalis. Makalipas ang 3 araw, oras na para lumabas si Lester sa ospital. Madaling araw nang dumating si Lily. Binuksan niya ang pinto ng silid sa ospital, ngunit wala siyang nakita. Napakunot ang noo niya sa pagkalito. Nakaalis na ba si Lester ng ospital? Hahanapin na sana niya ito nang biglang bumulwag sa kanya ang tuwid na katawan ng lalaki. Lester? Nalilitong tumingin si Lily sa maliit na kahon na hawak ni Lester. Buksan mo, utos ni Lester. Ano ito? Nataranta si Lily, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Lester. Isang balon ang dahan-dahang umangat sa hangin. Napatakip ng bibig si Lily sa gulat habang pinagmamasdan ang isang puting balon na unti-unting umaakyat sa bubong. Pagkatapos ay nakita niya ang isang singsing na diamante
sa dulo ng isang string na nakatali sa lobo. Napangiti si Lily sa singsing at nanlaki ang mga mata niya na tila hindi makapaniwala sa gulat. Hindi ba't gusto mo akong alagaan? Lester, namumula ang mga mata ni Lily. Hindi pa rin siya makapaniwala. Masyado siyang nadala sa ginawa ni Lester, kaya hindi siya makapagsalita. Dito ka na tumira kasama ko. Pagkasabi noon, ay kinuha ni Lester ang singsing at isinuot sa daliri ni Lily. Napaiyak si Lily sa tuwa at hindi nakapagsalita. Masaya siyang yumakap kay Lester at mahigpit siyang niyakap ni Lester pabalik. Ngunit nananatiling walang emosyon ang mga mata ni Lester. Lester, pumili ako ng araw para sa iyo. Ang 3 buwan mula ngayon ay isang magandang araw para sa anumang bagay. Dapat maghanda ka dahil malapit na ang kasal. Umupo ang madrasta ni Lester sa sopa at tumingin sa kalendaryo. Ano sa tingin mo? Napatingin si Lester kay Lily. Napakasaya ni Lily sa puntong ito. Lester, pwede mo bang ayusin ang lahat para sa akin? Bahagyang tumango si Lester na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Nalulunod lang siya sa kasiyahan ni Lily at wala siyang panahon na pakialaman iyon. Bandang hapon, pumunta si Lester sa opisina pagkatapos ng tanghalian at nanatili naman si Lily sa pakikipag-usap sa kanyang magiging bianan. Tita, sa tingin mo ba maganda itong bulaklak na nilagay ko? Mukhang maganda, pero mas maganda kung meron itong egg flower. Yes, tita. Ang galing mo talaga. Ang madrasta ni Lester ay ngumiti ng magiliw. Ikakasal na kayo ni Lester. Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Nang marinig ito, namula ang mukha ni Lily at agad niya itong tinawag na mami. Well, that's right. Kahit hindi ako tawagin ni Lester na mami, gusto pa rin kita para maging daughter-in-law. Talagang ituturing kita na parang sarili kong anak. Salamat, mami. Iha, ngayong retired na kami ng daddy niyo. Wala na kaming ibang gagawin, kundi ang magtanim ng halaman at mag-alaga ng goldfish. Kung magkakaanak kayong dalawa, maaalagaan namin sila. At hindi maiinip ang daddy niyo buong araw. Lalong nag-init ang mukha ni Lily. Mas maganda kung magkakaroon ka ng sanggol habang bata ka pa. Makinig ka sa akin. Kailangan yung pumunta ni Lester sa isang premarital check-up. Alam mo bang hindi nagmamature ang mga lalaki hanggat hindi sila nagkakapamilya? Sandaling nag-isip si Lily. Ngayon ay hiniling sa kanya ni Lester. Napakasalan siya. Kung mabubuntis siya ni Lester, baka makakalimutan na talaga nito ang babaeng iyon. Pinag-isipan ito ni Lily at nagpa siya na ito ay isang magandang idea. Kaya masaya siyang pumayag. Masaya rin si Lester na samahan siya sa premarital check-up. Nang makita niya ang reaksyon ni Lester, tuluyang nawala ang kanyang pag-aalala. Marahil sa pagkakataong ito, ay talagang kalilimutan na nito ang babaeng iyon. Makalipas ang isang araw, Sir, nandito na po ang hospital examination report. Agad na inabot ng assistant ang hawak niyang dokumento. Kumunot ang noon ni Lester at binuklat ang dokumento. Espesyal na inayos ito kahapon nang pumunta si Lily para sa isang premarital check-up. Pagtingin ni Lester sa medical report, unti-unting naging seryoso ang mukha niya. Halos pinalamig ng kanyang galit na ekspresyon ang buong opisina. Ibinagsak ni Lester ang medical report sa kanyang mesa at walang sabi-sabing naglakad patungo sa bintana. Napakunot ang noo ng assistant sa pagkalito at dahan-dahang iniskan ang report sa mesa sa pag-uusisa. Gayunpaman,
Ang mga natuklasan ay naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata sa pagkagulat. Sinasabi sa examination report na isinagawa, ang physical na pagsusulit ay nagpakita na ang 2 kidney nito ay buo. Anong nangyayari dito? Natatandaan niya na binigyan ni Lily ng kidney transplant ang kanyang boss para iligtas ang buhay nito. Sir, nagkamali ba ang ospital? Hindi napigilan ng assistant na magtanong. Thank you guys for listening and watching.